sa tanong. Bahala kayo kung anong gusto nyo mangyari. Okay. Ang first question po namin, sa anong paraan maiiwasan ang pagkatangkilik ng kabataan sa pagkahumaling nila sa teknolohiya at mga larong pang computer? Hindi nyo alam. Ayan. Bakit kailangan nyo akong tanongin? Joke. Okay. Like sa college and even sa high school, although meron din naman tayo mga elementary na nalululong sa mga computer games, para sa amin, like ako isang counselor, yung mga extracurricular activities, makakatulong sa kanila yon. Like, for example, yung iba-ibang interest, they could be a member of, for example, club or organization in their school para naman mahuhon yung iba pang interest, hindi lang yung sa computer. Ang next question po, ano-ano ang positibo at mga negatibong nagiging epekto nito sa kabataan? Negative effects. Negative talaga. Una, di ba? Talagang Tagalog. Okay lang. English. Negative effects, syempre yung socialization skills nila, pinakauna yun. Kasi they're more of sa computer lang nakaharap. So, wala na silang social skills. If they are studying, or young naman ay, yung individuals naman, katulad nyo, nag-aaral naman talaga lahat. Siyempre, yung mga homework sa school, hindi na magagawa. Okay? Magkakaroon sila ng very low self-esteem. Kasi ano ba namang, although may, gaya sa tanong nyo, meron namang positibong effect din. If you are using it properly, we're not talking about addiction na, di ba? Okay, yung sa computer games lang naman. If you will be using it positively, like, titingnan mo paano ba makipag-compete. Di ba, yun naman yung nangyayari. They do have groups. Ang ibang mga, mas siguro mga kaedad nyo, may mga groups sila na nakipag-compete sila sa iba. Kung gagamitin mo yun para makita yung paano yung magandang maitudulot sa'yo kung marunong ka makipag-compete in a positive way. Kasi ang iba naman, ang nangyayari, nakikipag-compete niya, after, ay awayan naman. May nakita nga ako, if I'm not mistaken, sa Channel 7 yata, I don't know what channel, yung, yung sa Dota, diba, may namatay, may nabalian, kasi nagbubugan, hindi siya maganda. Kung dun sa paraan na yan nila titingnan. Pero kung titingnan mo dito, yung matututunan mo, like sa computer games, mahahasa rin naman yung isip eh. Although, hindi pa ako naglalaro. Hindi ako nakakapaglaro ng mga computer games. I don't know, kayo ba naglaro na? Hindi pa rin. So, bakit ito ang topic nyo? Ayan. Voice po. Okay. Bakit hindi siya? Ayan. So, kung gagamitin mo siya ng, makikita mo doon kung paano mo disiplinahin yung sarili mo, kung paano lusutan yung mga computer games. I know, may mga ganun eh. Problem solving, kung paano mo matututunan yung mga bagay na yun, yun yung positive effect naman niya. Okay, ang negative, di marami. Sa family, may effect din yun. Kapag nasobrahan, hindi na makausap ng magulang, hindi na mautusan. So, hindi siya maganda. Okay? Ang next question po, ano ang maaaring o pwedeng suggestion nyo para sa mga magulang ng mga batang nahuhumaling sa mga larong pang teknolohiya? Okay. Ang pinakauna kasi, ma-educate yung parents. Yun yung una. Ano ba yung tinatawag na addiction na? Okay? Although, wala kasing certain hours na makapagsasabi, addiction na yon. Okay? Pwedeng 2 hours lang ang ginagamit mo na paglalaro, pero hindi addict ka compared dun sa isang tao na gumagamit na 8 hours pero hindi naman siya makonsider na addict sa paglalaro or ganyan. So, kailangan well-educated ang mga magulang. Kailangan nakikita rin nila. If you want your kids to learn, kailangan you set rules, you set limitations. Yun yung sa mga magulang. Ang iba kasi, although naiintindihan ko, more parents are working. Or para hindi sila maistorbo ng anak, siguro mo nakikita niyo sa mall, di ba? Okay? Para lang makakain sila, manahimik yung anak nila na nasa yung chair ng mga pambata, papalalaruin, mga 2 years old pa lang, marunong na maglaro, siguro daig pa ako ng mga yan. So, doon pa lang, hindi natin may instill sa mga bata yung discipline. Whereas kung iyan, tinuruan ng parents, nag-set agad ng limitations, okay, you're gonna use the computer for 30 minutes lang, 20 minutes lang, kung iyan kinalakhan ng bata, edi
hindi magiging problema yung pagkahumaling sa computer games. Plus, yung support, kailangan din na, halimbawa, hindi naman kasi lahat kaya din ng parents. Kung alam nila na hindi nila kaya, pwedeng humingi ng tulong sa iba. Okay, social help, or they could possibly help their child for counseling, behavior therapy, para mabago yung bata. Next question po. Maaari nga bang maka-apekto ito sa pag-iisip at pag-aaral ng mga bata? Makaka-apekto sa pag-iisip kasi may mga nahuhumaling kasi sa computer games because they have anxiety, because they do have ang iba mental illness, kung tawagin, depression, ganyan, they could have problems with their families. So, para hindi masyadong laging maisip, they tend to play. Kasi pag naglalaro, tama ba ako, kuya? Pag focus ka doon sa paglaro, hindi ka mananalo kapag hindi ka focus. So, hindi mo maiisip yung problems, yung mga problema mo. For example, they do have problems in socialization. So, ang gagawin nila, edi maglaro na lang. Wala ang kausap na tao eh. Ganon minsan ang nangyayari. So, yun siguro, kailangan tingnan yung mga bagay na ganon. Next question na po. Ano ang rason o makaka-influensya sa mga batang nahuhumaling sa mga larong pang-teknolohiya? Ayun, katulad na nabanggit ko, anxiety about pwedeng sa school, ayan, yung may mga problems nga, sa bahay din, family problems, ayan. Yung iba talagang may mental illness din na yung mga taong reserve na ayaw ng kausap, mas gusto nila na eto lang, dito lang ako nakatingin. Kaya ang iba kasi, kapag nabobore sila, feeling nila walang ibang pwedeng gawin, kundi ito na lang pwede na itong pagtyagaan. Without knowing na sumusobra na sila, kaya nagkakaroon ng problem. So yun, kaya yung tanong kanina, nakaka-apekto ba sa pag-aaral ng bata? Of course, makaka-apekto yun. Kasi kapag wala ka ng disiplina, hindi mo na control yung oras mo, dapat ka na mag-aral, naglalaro ka pa. Okay, so sa akin siguro dapat magkaroon, kung gusto magbago ng isang manlalaro na ganyan, magkaroon ng computer, ng diary in using yung computer. Paalala mo, in a day, ilang oras ka, nasusunod mo ba yung pangako mo? For example, na isang oras lang ako maglalaro, so titingnan mo. Okay? Thank you po. Ayan.